Sa mga matatapang na desisyon ni Justice Secretary Laila De Lima, may mga humanga, mayroon din namang bumatikos at pumuna. Sa isang one-on-one interview, alamin ang mga kasagutan ni Justice Secretary De Lima sa mga issue at kontrobersyang ipinupukol sa kanya at sa ahensyang kanyang pinamumunuan. Isa sa pinaka-kontrobersyal at pinaka-popular na miyembro ng gabinete. My order is a denial of the request. Sa kanyang matapang at di matinag na mga desisyon, hinangaan siya ng kanyang mga taga-suporta. Pero pinuna at binatikos naman ng kanyang mga kritiko, si Justice Secretary Laila De Lima. Tubong Bicol at anak ng isang dating COMELEC Commissioner si Secretary De Lima. Naging class salutatorian at pumangwalo sa bar exam. Naghawak ng ilang malalaking kaso bilang election lawyer. Nagsilbing chairperson ng Commission on Human Rights ng Administrasyong Arroyo. Hanggang italagang Justice Secretary ni Pangulong Aquino. Mula nang maupo sa posisyon, ilang issue at kontrobersya ang kanyang kinaharap. Nang maganap ang hostage crisis sa Quirino Grandstand noong August 2010, si Secretary De Lima ang inatasang mamuno sa Incident Investigation and Review Committee o IIRC. I am confident that the results of the investigation will be fair, impartial, and thorough. Hindi sinunod ng Malacanang ang marami sa rekomendasyon ng IIRC. It was reported that you wanted to resign. It crossed my mind. It crossed my mind. But you changed your mind. Yes, I felt na parang ano lang, yung parang nasayang lang ako na grabe yung naging trabaho rin ng IIRC. Pinag-isipan naman namin ng husto yung magiging recommendations, and then it just happened na hindi nag-agree ang palasyo doon sa iba. So I felt a bit frustrated. But then again, I thought, bakit ko naman gagawin yun na hindi naman ito, it was not really a case of major policy difference between me and the President. Sa halay ng mga desisyong ginawa ni Secretary De Lima, ang kanyang pag-issue ng Hold Departure Order o HDO laban kay dating Pangulong Arroyo ang pinakamainit na pinag-usapan noong Nobyembre. My order is a denial of the request for an allowed departure order. Ibinasura ng DOJ ang hiling ni Arroyo para makalabas ng bansa. Kalaunay, dumiretso si Arroyo sa Supreme Court at humiling ng Temporary Restraining Order o TRO sa HDO. The court has issued the temporary restraining order in the cases of filed by Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo and former First Gentleman. Pero hindi sinunod ng kampo ni Secretary De Lima ang TRO ng Supreme Court. Bakit po kayo nanindigan na ipatupad pa rin itong WLO? Sinasabi na nga po ng Korte Suprema na hindi dapat. Kasi unang-una, yung at that time, hindi pa naman talaga dapat effective yung TRO. Kasi wala pa sa amin na serve yun yung pinakakopya ng TRO. Di ba in-announce nila yon sometime in the afternoon? Pangalawa, maski sa Supreme Court, nagkagulo na sila. Look at the dissenting opinions of Justice Sereno, Justice Carpio, na mukhang sila mismo, confused din sila o hindi sila magka-agree kung ano yung tunay na efficacy ng TRO by that time. Pangatlo, sa tingin ko, Maki, there was really something very questionable about the TRO. Kasi, ano ba pinaka-purpose ng TRO? Di ba to prevent something from being moot and academic? Pigilan na muna kung ano yung dapat gagawin pending the disposition of the main petition. Otherwise, kung madesisyonan na yan, wala nang epekto. Pero kung may nagkokomento, syempre hindi may iwasan ng kritisismo na sabi nga, hindi sana humantong sa ganito yung problema kung dun sa isang taon na inyong panunungkulan ng DOJ ay may umusad na kaso na laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Alam mo, Maki, okay, well, siguro yung criticisms na yan, medyo may basihan. Alam mo, Maki, ano kasi, unang-una, itong mga corruption cases na to involving the former administration, specifically the former president, ay yun dapat yung naging mandato ng Truth Commission. But anong nangyari?
pinigilan yung Truth Commission, dineclare as unconstitutional. We are directed to serve the warrant of arrest of the former President, Gloria Macapagal-Arroyo. Kinasuhan ng DOJ COMELEC fact-finding team si dating Pangulong Arroyo ng electoral sabotage. You were also an Arroyo appointee, ma'am. CHR. So ngayon pong hinahabol nyo naman po the person who appointed you during the previous administration. Mahirap. Mahirap din. Kasi nga, alam mo na, especially sa Filipino culture, may nabasa na nga ako. May nabasa na nga akong ilang columns na ganun, wala daw akong utang na loob. Pero kasi ang utang na loob ko lang naman dito sa posisyon na to is to the country, to the Constitution. The court took into consideration pronouncements made by the Honorable Secretary. And therefore, the court thought that there may be disrespect on that point. Dahil sa pagsuway nito sa TRO, naharap si Secretary De Lima sa disbarment cases o maaaring pagkatanggal ng kanyang lisensya bilang abogado. There are 3 disbarment cases, am I right, against you, Secretary. Maliban pa doon, ay may kaso kayo ng indirect contempt sa Korte Suprema. Are you losing sleep over this? Paano niyo po haharapin to? Naniniwala ako na tama yung hindi ko pagsunod. Ganun lang. Tingnan na lang natin. I just hope that the Supreme Court would be open-minded. Ang pag-issue ng TRO ng Korte Suprema pabor kay Arroyo, We submit that Renato Corona, kabilang naman sa inihaing articles of impeachment laban kay Chief Justice Renato Corona. Papatawag daw po kayo. Isa yata kayo sa magiging star witness ng prosecution. I think hihingi sila ng subpoena kung mag-decide na sila. Ipapatawag. That would be a good opportunity for me also to explain. Kamakailan, inanunsyo ni Secretary De Lima ang pagkakasibak sa pwesto kay National Bureau of Investigation o NBI Director Magtanggol Gatdula, kaugnay sa kaso ng isang Japanese national. Wala akong alam dun sa ano. Inaresto ng NBI ang Japanese national dahil sa kawalan umano ng kaukulang papeles habang nananatili sa bansa. Pero ang ilang NBI agents at si Director Gatdula isinangkot din sa umano'y pagdukot at pangingikil sa dayuhan. Yung sinasabi niyang lack of due process, that's not true because nga he was given the chance to also explain his side of his version of the incident. Dahil sa kaliwat ka ng press conference at madalas na panayam sa media, ang sabi ng iba, media savvy ang kalihim. Yun nga yung sinasabi nila, no? One of the criticisms, I don't know even if it's a criticism, na isa nga sa sinasabi, not a media hound, but you're media savvy. What's wrong with being media savvy? Ang ano ko lang, wala naman akong ibang sikreto tungkol dyan, kundi I'm just being myself. Hindi ko kasalanan na media would always approach me. Ako yung hinahabol. Because, you know, there are issues always na gusto nila marinig ang comment ko o may mga kaso na handle ng DOJ. Pero bakit po sa tingin ninyo among, the cabinet members, kayo yung medyo paboritong batikusin? I don't know. It must be my persona. I'm not sure. I'm not sure if it's it's my personality or it's the things that I'm doing or the issues that I'm embroiled in or the controversies that I'm involved in. Maybe ganon. Kung surveys ang pagbabasihan, lumalabas na aprobado ang mga ginagawa ni Secretary De Lima sa publiko. Patuloy ang kanyang pangunguna sa pagkakaroon ng mataas na trust at approval rating. Sa isa pang survey noong Disyembre, lumalabas na pasok din si Secretary De Lima sa listahan ng Magic 12 ng senatorial preference ng mga tinanong sa survey. Kayo nga ba talaga ay nagbabalak kumandidato sa 2030? I'm not ruling it out. Hindi ko sinasabing hindi ako tatakbo. Sa ngayon, hindi pa ako makapag-decide. Hinihintay ko pa yung cue ng presidente. Wala pa kaming pinag-uusapan tungkol dyan. Ano ba ang buhay ng isang DOJ secretary? Kasama na ba dyan, do you eat death threats for breakfast? Yung threats or death threats, sanay na ako dyan. Even sa CHR, meron na akong mga ganon. But of course, I'm not saying that I'm not taking it seriously. It's just that I always put my heart and mind into these things because
I should not have accepted this position kung magre-relax lang ako o kaya yung parang run-of-the-mill lang ako, public servant. I have to do something more. I have to make a difference. Sa panahong iba't ibang kontrobersya sa politika ang pinag-uusapan, isang sensitibo at mahalagang tungkulin ang nakaatang kay Secretary Laila De Lima bilang pinuno ng DOJ. Sa kabila ng mga isyong ibinabato sa kanya, importanteng maipakita ng Justice Secretary na patas ang kanyang mga magiging desisyon upang mapatunayang karapat-dapat siya sa tiwalang ibinigay sa kanya ng Pangulo at ng maraming Pilipino. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.